pinag-uusapan ay si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. If the Son sets you free, you are really free. 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 Simula po nung dumating si Kristo, nagkameron ng kapayapaan. Alam niyo po mga kapatid, sa tuwing makikita ko, maaalala ko, mababasa ko si Elijah sa kanyang mga kasaysayan. Ako po ay natutuwa kay Elijah. Si Elijah, isipin niyo po doon sa 1 Kings chapter 17 verse 1 at hanggang sa 2 Kings, 1 Kings din 18 to 41. Sinabi din ni James chapter 5 verse 17 na si Elijah ay katulad natin. Si Elijah po mga kapatid ay nagpray na wag umulan. Ay hindi nga umulan. Sa Israel for 3.5 years, walang ulan. Pagkatapos, nag-pray siya na umulan. Ano po ang nangyari mga kapatid? Umulan! Wow! Grabe mga kapatid, grabe si Elijah. Yung prayer niya, tinutugon ng langit. Yung prayer niya, sumusunod ang nature. Ano pa mga kapatid? Si Elijah, hindi niya kailangan magluto. Hindi niya kailangan manguha ng pagkain. Sapagkat siya pinakakain, isipin niyo, nagpunta siya sa isang bare na lupa. At may matanda doon, babae na, wala na nga pagkain sa buong lupa, pero si Elijah nagkaroon pa rin ng pagkain, pinakain siya. Bakit mga kapatid? Sapagkat pagkatapos nito, yung babae pinaghimalaan ni Elijah. Alam niyo po ang nangyari? Pinakuha ni Elijah ng bote, lalagyan ng mga sisidlan ng langis, at yung natitirang langis ng babae, natitirang langis, konti na lamang, hanggat kumukuha ang babae ng lalagyan, yung mga lalagyan ay nagkakaroon ng laman. Hindi naubos. Ibig sabihin mga kapatid, nagkaroon ng miraculous provision. Nagkaroon ng miraculous provision. Nakita natin kanina that even nature, ay may power si Elijah over nature. May power si Elijah over sa provision. Miraculous provision. Ano pa? Yung anak ng babae nagpakain na yun, namatay. Pero, nabuhay sa pamamagitan ng salita ni Elijah. So may power si Elijah over life. May power si Elijah over nature. May power si Elijah over provision, over miraculous provision. May power si Elijah over life. At kapatid dito mga kapatid, alam natin ang istorya sa 1 Kings chapter 18 verse 38. Alam natin istorya na yan mga kapatid. Ito yung istorya mga kapatid kung saan hinamon ng 450 propeta ni Baal si Elijah. At patunayan natin kung sino ang Diyos na tunay. Si Baal ba o ang Diyos mo? So ang ginawa nila, sila ay naghanda ng mga handog at pinalibutan ng tubig. At ang sabi dito, kung sinong Diyos ang magkoconsume ng handog, yun ang tunay na Diyos. Anong ginawa nitong mga propeta ni Baal? 450. Sila ay nagsayawan, naikwento na ni Pastor Rodel, nagsigawan, nagpurin, sumamba, sinugatan ng mga katawan para lamang makinig sa ang Diyos nilang si Baal at kunin yung kanilang mga handog. For a whole day and whole night, mga kapatid, walang nangyari. Sipin nyo, 450 prayer warriors. Palit-palitan yung 450 prayer warriors na yun. Intercessor pa kayo, walang nangyari. Ito si Elijah ngayon. Sandali lamang, sumamba lang siya sa Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Even yung handog na binasa at pinalibutan ng tubig, pati yung basang handog na consume. Ibig sabihin, sino ang pinapakinggan ng Diyos, ng tunay na Diyos, at sino ang may tunay na Diyos? Si Elijah. Ngayon kung kayo si Elijah mga kapatid, wala nang bagay na maaari pang tumakot sa inyo. Diba? You have power over nature. You have power over provision, over luck. There is a miraculous provision. Even power over death. May power ka. And what more is greater than knowing na alam mo na yung Diyos mo pag nag-pray ka, pinapakinggan. There is nothing that can tremble you. There is nothing that can instill fear in you. Wala nang maaaring tumakot sa inyo. Pero ako'y natutuwa kay Elijah Natakot si Elijah. Tumakbo. Sa takot, nagtago sa kuweba. Natakot at kanino siya natakot?
sa isang matandang babae na mainit ang ulo. Aba, sino ka naman ang hindi matatakot sa matandang babae mainit ang ulo? Nakakatakot talaga yun pag matandang babae mainit ang ulo. Natakot siya kay Jezebel. Alam niyo ang tawag doon sa matandang babaeng mainit ang ulo? Bruha. Bruha ang tawag doon. Actually, si Jezebel ay isang bruha. She is a witch queen. Natakot si Elijah. Kaya tingnan niyo makatabi niyo, sabihin niyo sa mga katabi niyo matandang babae, huwag kang mainit ang ulo. Ha? Ang tawag dyan ay bruha. Para hindi kayo matawag na bruha. So natakot. Natakot si Elijah. Alam niyo, natakot siya doon sa babaeng yun na babae, matanda, and in just a matter of weeks, namatay din. Natakot siya. Bakit siya natakot? Yung bang threat, kasi sabi ni Jezebel, I will make sure that you will die, and I will feed your body to the raven. May threat si Jezebel kay Elijah. Yung bang threat na yun is unreal, o hindi ba totoo yung threat ng babae na yun? May power yung babaeng yun. May power si Jezebel. Why? Queen siya reyna siya. May kapangyarihan siya. May power ba siya na ipapatay si Elijah? May kapangyarihan. The threat is so real. But, ang nakalimutan ni Elijah na siya ay iba. Ang nakalimutan niya, kasama niya ang Diyos. Ang nakalimutan niya, yung pinagdaanan niya. Ang nakalimutan niya, yung display ng power niya. Ang nakalimutan niya, yung pangako ng Diyos sa kanya. The threat is there, the threat is real, but nakalimutan niya yung gagawin at ginawa ng Diyos para sa kanya. Amen? Kaya pag tinitingnan natin ang buhay ni Elijah, tama-tama sabi ni James, Elijah is like us. Katulad natin sa Elijah. Tayo ganun din mga kapatid. Tayo natatakot din. The threat is real. The problem is real. Kaya pero mga kapatid, huwag sana natin makakalimutan kung sino tayo at ano ang kaya natin gawin through the finished work of Jesus Christ. Amen. Huwag natin makakalimutan kung sino tayo at kung anong meron tayo kay Kristo. Yun ang pinag-aaralan natin noong nakaraan. Yung entulay. Pero ngayon pinag-aaralan pa natin, ano ang mga tinanggap natin sa pamamagitan ng finished work of Jesus Christ. Kaya tayo hindi dapat matakot. The threat is so real. Ang threat ng pandemic, ng COVID is so real. Wala magsasabing hindi totoo yan. Totoo yan mga kapatid, and it kills. Pero wag niyong kalilimutan kapatid, iba kayo, iba sila, iba tayo mga kapatid. Hallelujah! Mga kapatid, just to describe to you how this threat is so real, sa dental profession, mga kapatid, ang dami ng nagsarang clinic, ang dami ng doktora, dentista na nagbenta ng mga gamit nila, ng dental chair nila. Bakit? They gave up on their profession. Bakit? Because the threat of COVID is so real. Isipin nyo mga kapatid, kung tayo nga, ayaw natin humarap sa tao na nagsasalita na walang face mask, ay yung mga pasyente nakanganga pa sa iyo. Nakakita ba kayo ng pasyente na may face mask? Pwede ka bang pasyente, huwag kang umanga at mag-face shield ka muna bago ka. Paano mo aayusin ang ngipin nun? Paano mo bubutasin? Paano mo papastahan yun? Yun nga lang, talsik ng laway, natatakot na. Ayun yung Asbok, kapatid, yung laway. Mayroon pumasok sa iyo, kaya ang dental profession ay nakakatakot na profession sa panahon ng pandemic. Kaya aming mga dentista, ang nagsara na at natakot na because of this threat. Because the threat is royal. My wife, my daughter, even yung son ko nga, who is now nag-dentista din, marami na siya kaklase na nag-give up sa profession na to. Sa pagdedentista, lumipat na ng school, nagpiloto na yung give up na. Bakit? Dahil sa threat na talagang problema. Pero ano ang meron kami at nananatili kami sa profesyon? We have the calling of God. And we have the promise of God. Yes? We have the protection of God. We have the favor of God. We have the safety of God. We have the security of God. We have the shielding of God. At lahat yun yan ay available sa atin through the finished work of Jesus Christ. Amen! Hallelujah! Ngayon, marami pa rin sa atin na madaling mangaral
Pero kapag kaharap na ng problema, sila na may problema, iba na yung pangaral nila, nakakalimutan na yung pangaral. Kasi nga, hindi sila yung kaharap ng problema. Alam niyo po mga kapatid, dati sa mixture, kahit ngayon, may paminsan-minsan tayo, pag tayo ay naharap sa mga problema, suliranin ganito, ginagawa natin ganito, tayo ay nagmamakaawa sa Diyos. We plead God, Lord, kumilos ka. Lord, maawa ka. Lord, bumaba ka sa iyong trono at kami tulungan mo dito. Dati sa mixture yun. But sometimes, ganun din ang reaksyon natin, Lord, kailan ka kikilos? Hindi ko na kaya. Lord, nasaan ang kamay mo? Lord, nasaan ang salita mo? Lord, mahabag ka, maawa ka. Diba? Minsan ganun na rin ang prayer natin. And we are looking for answers. Pero alam niyo pa mga kapatid, ulitin natin uli, ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. At ang Diyos ay hindi lang kumilos dahil tumawag ka. Hindi lang siya kumilos dahil tumawag ka, kundi ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin noon pa. Kung tinanggap mo si Kristo, nasa atin na ang sagot sa lahat ng tugon sa mga problema. At lahat ng kailangan mo, ibinigay na sa atin ng Diyos. Why? Paano binigay ng Panginoon sa atin? Because Christ has suffered, Christ has died, and Christ has risen. Hindi pa ba sapat na ebidensya yun? Nagsuffer si Kristo, namatay si Kristo, at nabuhay muli si Kristo. Hindi ba sapat na ebidensya na binigay na sa atin ng lahat kasi tinapos na lahat ni Kristo at yung kanyang pagkabuhay is just a permanent testimony, a permanent evidence, a receipt that He has paid for it all. Di ba mga kapatid? Kaya, if you will believe all of this, it is certain. When you have Christ, you have everything. You have everything you need in this life. Nasa iyo na kapatid ang lahat na kailangan mo in this life. Kaya ikaw kapatid na nanonood ngayon through FB or through YouTube, mga kapatid, sinasabi ko sa iyo, if you are facing a problem, you need only one. And that is to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Because Jesus paid for all your suffering. Jesus paid for your death so that now you will live and have and possess the eternal life that He also possessed for you. Kaya kapatid, inaanyayahan kita sa isang maigsing panalangin ng pagtanggap. Just to confess and believe what Christ has done for you. You just need to confess. At sumunod ka sa aking maigsing panalangin ng pagtanggap. Panginoon, ako po'y mapapahamak nang wala ka. Ako po ay pupunta sa impyerno nang wala ka. Subalit salamat sa iyo, Panginoong Jesus, na namatay para sa akin on the cross upang bayaran ang aking lahat ng mga kasalanan. At dahil binayaran mo ako sa lahat kong kasalanan, ngayon po, Panginoon, ako'y iyong pinabanan. Tinatanggap ko po, Panginoon, ang iyong ginawa sa krus para sa akin. At tinatanggap ko rin ang biyaya mo ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko rin po, Panginoon, ang pagsulat mo sa aking pangalan sa aklat ng buhay. At darating ang panahon, isang araw po, Panginoon, magkikita-kita tayo sa langit. Salamat po, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen, kapatid. Kung tinanggap mo si Jesus sa pamamagitan ng panalangin na yan, itong mensaheng ito ay para sa iyo. You now possess everything Jesus has paid on the cross for you 2,000 years ago. So mga kapatid, dati, ganito ang ating pagtawag. Dati, hingi ka mo ng tawad. Oh Lord, pag kami hinihingi ka kay Lord, dati, bago ka, ang akala mo, bago ka pakinggan, hingi ka muna ng tawad. Baka may kasalanan ako, kailangan maglinis muna. Hingi ka muna ng tawad. Oh, sige, tawad, hingi ng tawad. Pagkatapos mo hingi ng tawad, hingi ka ng awa. Lord, maawa ka. Pagkatapos mo humingi ng awa, tsaka ka hihingi ng biyaya o kailangan mong tugon mula sa Diyos, tsaka ka ngayon maglalahad ng pangangailangan mo. Tapos yung pagpapasalamat, kung may time pa. Tsaka ka lang nakapagpasalamat kung may time pa, kung hindi ka papagod, pagkatapos mong humingi ng tawad, humingi ng awa, at humingi ng biyaya para sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, we think we need to ask and beg God because we think that God has not released it yet. Kaya tayo humihingi sapagkat akala natin hindi pa inirelease ng Diyos. Alam niyo po, ang Panginoon ay hindi on ngayon at hindi off mamaya. O hindi off ngayon tapos on mamaya. Hindi on and off ang Diyos. Hindi on and off. At tayo ngayon ang may kapangyarihan para iniisip natin na kaya off ang Diyos dahil may off tayong nagawa.
At kaya naman nagiging on ang Diyos kapag ka tayo ay on na on. Pagka ayos na ayos tayo, kapag nag-fasting tayo ng matagal, kapag marami tayo nagawang kabutihan, then on ang Diyos sa atin. But no, ang Panginoon natin is not on and off. But the Lord is always on. Bakit? Tinapos na niya lahat eh. He has done everything. Ang kailangan natin is to believe that God has done it all for us. Yun na kailangan natin mapaniwalaan at makita talaga na talagang ginawa na ng Panginoon lahat para sa atin. At matanggap natin at maintindihan kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Alam niyo si Pablo? Alam ni Pablo na may magbabasa ng kanyang, ng kanyang libro. Kaya si Pablo ay nag-pray para sa mga magbabasa ng book. Alam ni Pablo na marami mananampalataya at alam ni Pablo na yung mga mananampalataya in the future kasama tayo ay dadaan sa maraming problema. Kaya si Pablo ay nag-pray doon sa Ephesians chapter 1 verse 18. Pero bago mo ipakita, sister, alisin mo muna. Tago mo muna yan. Kasi bago siya nag-pray, bakit hindi ang prayer niya ay ganito? Our Father, who art in heaven, oh, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, as it is in earth, as it is in heaven. Give them tomorrow their daily bread, and forgive them of their sins, as they forgive their sins. Tama ka, Pastor? And do not lead them into temptation, but deliver them from evil. Bakit hindi yun ang prayer ni Pablo? Samantalang ang sabi nga ng iba, this is the prayer that Lord Jesus has taught us. Sapagkat ito nga ang tinurong panalangin ng Panginoon. Ba't hindi ganun ang prayer ni Pablo? Ay, alam niyo mga kapatid, napag-aralan na natin yan. 2 weeks ago, tinuro ni Pastor Rodel, yan nga, yung pray for one another, kung gusto natin panuorin. Sapagkat, mga kapatid, yung prayer na yun is a done deal. Yung prayer na yun is an answered prayer already. Pero minsan, mga kapatid, ganun din ang prayer natin eh. Iba nga lang ang tono. Ang tono natin, yes, Lord, bigyan mo po sila ng provision para sa kanilang kakailanganin. Bigyan mo po, Lord, sila ng pangmatrikula, Lord. Bigyan mo po sila, Lord, ng pambayad sa kanila pong mga utang. Di ka ganun din ang prayer natin. Iniba lang natin ang tono, iniba lang natin ang language. Oh, Lord, kami po yung magbabiyahe pa Maynila, Lord. Ilayo mo po kami sa aksidente. Ilayo mo po kami sa kapahamakan. Iiwanan po namin yung bahay namin, walang tao. Lord, ilayo mo po sila sa mga magnanakaw. Lord, ang anak ko po yung naglalakad mag-isa sa gabi. Lord, ilayo mo po sila sa masasama. Di kayo parehas din. Di ka mga kapatid, Lord, ang aking pong anak ay nag-iisa sa Maynila. Lord, ilayo mo po siya sa mga temptation. Ay, di kayo din. The same prayer, iniba lang natin ang tono. Di ka mga kapatid, huwag niyo sabi, ako lang nagpe-pray ng gayon. Aba, you looking at me as if I'm the only one, na? Guilty din kayo doon, minsan mga kapatid. Oh, bakit hindi ganun ang prayer ni Pablo? But instead, kasi alam ni Pablo na yung kailangan natin ay binigay na. Instead, ito ang prayer ni Pablo. Ngayon mapakita, sister, patang! Ganyan mga kapatid, Ephesians chapter 1 verse 18, ito prayer ni Pablo. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparable great power for us who believe. Mga kapatid, yun ang prayer ni Pablo. Ang prayer ni Pablo ay mabuksan ang ating mga mata at maintindihan natin kung gaano kadakila ang ating tinanggap mula sa Panginoon. Yun ang prayer ni Pablo. Kasama ba tayo doon, mga kapatid? Yes, because ang sabi doon, for us who believe. Kaya ikaw na kanina nanampalataya at nanalangin ng pagtanggap sa Panginoon, kasama ka dyan. Yung panalangin na yun ang para sa'yo na. Iba na yung panalangin, hindi na our Father, kundi ito na mabuksan ng ating mga mata, ang ating pangunawa, ang ating puso ng ating mga mata, ang ating spiritual eyes ay mabuksan upang maintindihan natin ang pinagpagudan, ang pinaghirapan ng Panginoon na ngayon ay binigay sa ating lahat. Amen. Kaya, number 1, isa-isahin natin ito mga kapatid. Ang prayer dito, open the eyes of their heart. Open the eyes of their heart. Mga kapatid, alam ko na ako'y mahabang mag-preach. Kilala nyo na ako. Matagal na panahon na. Yan na yung aking, kaya
I know that you are prepared because this is a very beautiful message, mga kapatid. Huwag niyo akong tutulugan, huwag niyo akong iihian, huwag niyo akong lalabasan. Basta makinig kayo, manamnam natin ito isa-isa. Kayo po nanonood sa YouTube. Amen. Verse 18. Anong pinagpe-pray niya? That our eyes may be opened. Hindi yung physical eyes, but yung spiritual eyes. So we see. Yung spiritual eyes natin na makakita. Alam niyo po, tayo ay nilikha ng Panginoon to have the sixth sense. Meron tayong sixth sense. Meron tayong, ano yung sixth sense natin? That is faith. Alam niyo po, ginawa ng Panginoon ang tao to have sixth sense. Si Eva at si Adan, nilikha niya na may sixth sense. Kaya nga hindi nagpe-pray si Eva at si Adan eh. Kasi nakikita na nila ang Diyos who is Spirit. Isipin niyo, ang Panginoon ni Espiritu, nakikita nila, nakakausap nila sa garden because nilikha sila na may sixth sense. Kaya nga lang nawala yun nung sila ay nagkasala. Nung nabuksan ang physical eyes nila, nawala naman ang kanilang sixth sense. Pero ang opposite ni Adan at ni Eva ay makikita natin kay Gehazi. Sino ba si Gehasay? Gehazi o Gehasay? Si Gehazi ay assistant ni Elisha. Si Elisha, ang assistant niya si Gehazi. Makikita natin sa 2 Kings chapter 6 verse 17. Buksan nga natin 2 Kings verse 17. Noong si Elisha ay galit na galit sa kanya ang hari ng Aram. Bakit kasi? Si Elisha kasi ay isang propeta. So tuwing mayroong aatake sa Israel, lalo na yung Aramites, ay lagi niya tinitipan yung hari ng Israel na ay merong kalaban kayo, eto, dito dadaan. So nangyari nito ay hindi manalo ang kalaban sa Israel. So ang ginawa ni hari ng Aram ay dakpin nyo nga yan. Yang si Elisha na yan at inyong patayin. Ilang tao, sundalo ang kailangan dumakip kay Elisha. Lahat na. Isang hukbo na, padala nyo na. So, nung umaga na yun, pinuntahan nila ang bahay ni Elisha upang dakpin at patayin si Elisha. Ayan na, gising si Gehazi, yung assistant ni Elisha. At nakita niya, ano kang pagkadaming ito? Ang dami! Ang daming sundalo. Alam nila na papatayin sila. Sabi niya kay Elisha, paano yan? Ang dami! Ang daming kaaway. Ang sagot ni Elisha, huwag kang matakot. Sapagkat kung marami sila, mas marami tayo. Haba? Paano nangyari mas marami tayo? Dadalwa tayo. Paano nangyari mas marami tayo? Ito ang prayer niya. Now, ito ang prayer niya. Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eye, and he looked, and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Amen, mga kapatid. Nung nabuksan ng kanyang mga mata, nakita niya punong-puno pala ng maanghel na may chariots of fire. Mas marami pa doon sa mga sundalong darakip sa kanila. Mga kapatid, ang ganda ng istoryang ito, mga kapatid. Sapagkat ako'y nagtatanong, patuwing binabasa ko ito, nung binuksan ng Diyos ang mata ni Elisha, nakita nila ang pagkadami-daming anghel na mas marami pa doon sa mga sundalong darakip sa kanila. Pero tanong ko kayo, ilan ang kailangang anghel para matalo ang kaaway? Isa lang, isang anghel, 300,000 ang pinatay ng isang anghel. Pero ang nakita nila ay pagkadami-daming anghel. Sa totoo nga, hindi nga kailangan ni Elisha ng anghel kahit isa eh. Hindi gumamit ng anghel si Elisha. Ang sabi niya, Lord, bulagin mo ang mata ng mga sundalo. Yun lang kailangan niya, nabulag ang mga mata ng mga sundalo. Hindi niya kailangan kahit isang anghel. Pero pinakita ni Lord ang pagkadami-daming anghel sa kanila. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? That God is overflowing with provision more than what you need. Amen! Nag-uumapaw ang Diyos ng pagpapala higit pa sa iyong pangangailangan. Kailangan pa bang ipakita ng Diyos na nag-uumapaw ang pagpapala mo upang ikaw ay mawalan ng takot? Natatakot ka sa maraming mga sundalo. Ipinakita ng Panginoon, mas marami akong sundalo. Pero kahit isa sa sundalo, hindi mo kailangan sapagkat sapat na ang nasa iyo. Pero gusto kong ipakita sa iyo na higit pa ang kaya kong ibigay sa lahat ng pangangailangan mo. Amen. Minsan natatakot tayo sa kakulangan. Natatakot tayo, napopokus tayo sa problema. Mga kapatid, open
Inapag-pray natin, Lord, ibukas mo nga ang mga mata ko. Makita ko nga kung gaano kadakila, gaano kayaman ang pagpapala mo. Upang hindi ako matakot sa kakulang ako. Kundi makita ko, Lord God, ang higit na kalabisan mo para sa buhay ko. Amen. Ang kailangan lang mga kapatid ay makita natin. Mabuksan lang ang ating mga mata. Hindi tayo gumapang sa paghingi sapagkat labis-labis na ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. So yun nga mga kapatid. If you have faith, you can see the provision far more than what you need. Faith ang kailangan mo kapatid. So understand, ito yung kailangan natin is to understand what have been provided by grace. Maintindihan natin kung anong provide ng grace. So, sa grace po mga kapatid, you have no say. Wala kang say kung ano ibibigay ng grace. Ibinigay na bago ka pa pinanganak. Ibinigay na sa atin. So, wala kang say. Kaya nga grace yan eh. Kahit ikaw ano mang itsura mo, hindi ka sinabi, Lord, konti lang bibigay ko dito. Konti lang naman ng magagawa ito sa akin eh. Wala. Hindi ka pa pinapanganak. Binigay ng lahat, binuksan lahat ng butas ng langit, binuksan na. Hindi lamang pinto ng langit. Hindi lamang bintana ng langit. Pati yung kisame ng langit at saka flooring ng langit, binuksan na para sa'yo. So that lahat ng nasa langit, nasa iyo. Nasa Bible yan, mga kapatid. Lahat ng nasa langit, nasa iyo. Amen. So, ang tanong ngayon is either you will believe it or not. Yan ang tanong, are you going to believe it or not? Kasi dyan tayo nagkakaiba eh. Yung iba, they believe it one, naniniwala sila sa isang bagay, pero hindi nila pinaniniwalaan na lahat ng yan ay available sa atin eh. I will just take the salvation, that's enough. That's good enough, yes. But why will you limit kung anong available sa langit? If God can provide you everything, why will you be stuck with your salvation, which is good enough, really? Amen, mga kapatid. So, pagdating sa salvation, mga kapatid, pagdating sa salvation, God has given us even the faith to believe. Paano ka naman maniniwala? Ipatay ka nga. Pero kailangan mong manampalataya. Pero ka magkakaroon ng pananampalataya, kailangan ibigay din ng Panginoon yung pananampalataya. Pagdating sa saving faith, yung pananampalatayang kailangan mo maligtas, ito'y ibinigay na sanay sa iyo ng Panginoon. Equal portion. Lahat kayo binigyan ng Panginoon, kaya kayo nananampalataya. Ngayon, binigyan kayo ng Panginoon ng equal portion of that faith to believe in Jesus Christ's death and His resurrection so that you can call Him and be saved. Pero pagdating sa walking faith, mga kapatid, tayo nagkakaiba-iba. Yung walking faith na, ang iba naniniwala na salvation lang, iba naniniwala na pati yung healing kasama. Ang iba naniniwala pati yung provision. Ang iba naniniwala, pati yung riches kasama. Ang iba naniniwala, pati yung comfort. Ang iba hindi naniniwala doon. Kahit nga si Parley, hindi naniniwala doon sa riches and healing eh. So, iba-iba tayo pagdating doon. Doon nagkakaiba ang marami. Doon nagkakaiba ang maraming Kristiyano. Pero kaya tayo nagpipreach ito mga kapatid upang marinig ninyo ang mensahe. Sapagkat how can you believe if you will not hear the message? But if you are going to hear this message na sinabi ng Panginoon na available na sa iyong lahat, then you can believe and you can now see. Pag may faith ka, makikita mo. Hindi yung makikita mo, hindi yung, sige, maniniwala ako pag nakita ko. No. Pag nanampalataya ka, makikita mo. Amen. Amen. Hallelujah. So, alam niyo po, ang Christianity is not how to get God do anything. Because God has already done what He needs to do. God has already given you what you need. God has already blessed us. We're already blessed in Christ. Sabi nga na John chapter 1 verse 16, ito ang ating cry. Ano ang cry natin? John chapter 1 verse 16, from the fullness of His grace, we all have received one blessing after another. May future tense ba doon? Wala. We have all received. We have all received one blessing after another. So, ang kailangan na magkaroon tayo ng revelation. Alam niyo po mga kapatid, pagka na-reveal na sa atin to, hindi ko nasasabihin tungkol sa revelation. Ibang topic yan, ibang issue yan. Hindi ko nababanggitin yan. Basta sasabihin ko lang sa inyo mga kapatid, revelation is based on the Word of God. Amen. Walang revelation na hindi nakabasa sa salita ng Diyos.
Pag may nagsabi sa'yo, ikaw, magbubukas ka ng susi ng sasakyan mo, wag ka na magsasakyan, ikaw ay lumipad na lang. Hindi revelation galing from the Holy Spirit yun. Hindi ka mangkukulam, kapatid. Ang revelation is based on the Word of God. So ang nire-reveal sa atin ngayon dito is yung revelation na ano ang pinapangako ng Panginoon yung dapat makita natin. Yung revelation from the Word of God. O sinabi ko pa rin sabi ko hindi ko nakasasabihin Napunta pa rin ako doon Okay, anyway, tuloy natin. Nasaan ako? So it's much easier to defend knowing that you have already have it than to beg God and try to have it. Mas madali, kapatid, pangalagaan ang isang bagay na alam mong hawak mo na. Mas madali pangalagaan na alam mo na ikaw ay ligtas kaysa yung pilitin mo na upang ikaw pa ay maligtas. Tama? Ikaw ay magmakaawa sa Diyos upang maligtas, hindi ka pa sigurado hanggang kailan, hanggang saan mo pagpipilitan. Pagsisikapan na ikaw ay maligtas, hindi mo alam. Napakahirap nun, samantalang yung pangako na Diyos na ikaw ay ligtas. Anong gagawin mo? I-depend mo na lang yung paniniwala mo na yung sa mga taong sumisira sa yung pananampalataya na ikaw ay ngayon ay ligtas. Amen? Amen. So, sabi po, yan ang expectation sa atin ni Paul. That we walk by faith. Kaya ang prayer ni Paul, that we again perceive with spiritual understanding. Ano po bang term yung sinasabing able to see the unseen? Ano ba yun? Anong term yun? Able to see the unseen. Faith, diga? Faith, that is faith. Hindi po third eye. You're able to see. Nakikita mo ang mga hindi pa sabi nga ng Hebrews chapter 11 verse 1. Faith makes us sure of what we hope for and gives us proof of what we cannot see. That we now again begin to walk in faith. So, ibig sabihin mga kapatid na nakikita natin, yung binigay sa atin ng Panginoon, that is walking in faith. Ha? To see with the spiritual eyes, that is walking in faith. Kaya ang norm sa mga believer is yung ma-perceive natin through our heart, through spirit, what God has already given to us. Yun ang normal para sa atin. Di ba po mga kapatid? Ang prayer na he is not praying to God that bibigyan tayo ng Lord ng lahat ng pangailangan natin in this future age. But He is praying that God will open our hearts to what He's already given us in the past that we need in this present age. Amen? So, the essence of what Paul is saying is that you don't need anything else. You don't need anything else. It's done. It's taken. It's already settled. You have been buried with Him in baptism. You have been raised with Him from the dead. You are complete in Christ. That is the doctrine of salvation that the New Testament is teaching. And beloved, there is no reason to chase something more. Wala na, binigyan sa atin lahat It's not a question of finding something more. It's a question of using the available resources already resident in the believer in Christ. Nasaan na daw yung mga kailangan natin? Nasa atin na. Kaya yun yung issue. Kaya ito sinasabi ni Paul. Kaya ang prayer niya, itong prayer na ito, ang tanong, how can you use what you do not know you have? Paano mo magagamit sa bagay na hindi mo alam na nasa iyo? So, sabi ni Pablo, open the eyes of their heart. Open their heart, the eyes of your heart being enlightened. Ang ibig sabihin nun, magkaroon tayo ng understanding. Magkaroon tayo ng bagong thinking process. Hindi yung, ang prayer ni Pablo na napakahalaga na maintindihan natin to. Ano ngayon itong mga kapatid? Iisa-isahin natin ito. What do we have? Number one, we have the calling. We have the inheritance. We have the power. Yung tatlong yan. Tatlo lang ang didiscusin ko sa inyo mga kapatid. Napakarami pa, pero tatlo lang. Hallelujah. We have the calling, we have the inheritance, and we have the power. Number A, the hope of His calling. Kasi pag binalikan natin yung verse na yun, nasabi doon, open the eyes of their understanding, that they may know, order that you may know the hope to which He has called you. Mga kapatid, saan ka ba tinawag ng Panginoon? Romans chapter 8, verse 30. Saan ka tinawag? Whom He predestined, He called. And whom He called, He justified. He justified. And whom He justified, He
glorified. So ang calling sa iyo mga kapatid is your justification. Ang pagwawalang sala at pag-glorification, yun ang unang calling sa atin mga kapatid. So bago ka, sabi ng iba, ang calling sa akin pagdodoktor, good. Calling sa akin pag na-nurse, calling sa akin pagiging teacher, ang calling sa akin pagpapastor, ang calling sa akin ay yung pagiging ina ng tahanan. Ang calling naman sa akin ay single blessedness. Mga kapatid, maganda yung mga calling. But before all of that calling, ito muna ang calling sa atin, our justification. Tinawag tayo ng Panginoon upang pawalang sala at bigyan ng gloria. Kaya ano ang hope of this calling? Ano ngayon ang pag-asa mo because of this? Kaya nga, understanding to the hope of this calling. Anong calling sa atin, mga kapatid? Justification. Ano ngayon ang hope? Ano ngayon ang pag-asa mo? Itong pag-asa ito yung assured. Hindi yung ako'y umaasa lamang na sana umulan mamayang hapon. Walang pag-asa yun. Hindi pag-asa yun, yun ay aasa-asa. Pero hindi pag-asa. Pero yung hope talaga, it's yung assurance because of the calling. Anong assurance mo because of the calling? Number one, eternal life. Amen. Eternal life. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Sabi dito, fight the good fight of faith. May underline ako, take hold, mga kapatid. Take hold of that eternal life to which you were called and you were made your good, and you made your, to which you were called, and when you made your good confession. Nung ikaw ay nanampalataya, nagkaroon ka ng eternal life. Panghawakan mo, kapatid, yung eternal life na yan. Huwag mo sasabihin, hindi ka assured sa iyong kaligtasan. Huwag mo sasabihin, hindi ka assured kung saan ka pupunta. Kapatid, ang pinakamalaga kung hawak mo at assured ka sa iyong eternal life. Alam mo, even at this very moment, dumating na ang Diyos, dumating ang Panginoon, dumating si Kristo, mabiyak man ang mundo, assured ka, may eternal life ka. Amen, mga kapatid. Yan ang panlaban mo, kapatid. Kaya nga, ang unang ating weapon, spiritual weapon, is the helmet of salvation. Kaya nga, helmet nasa ulo, mga kapatid. Yung salvation must be in your mind to be assured, to be guaranteed that you have eternal life, mga kapatid. May eternal life ka ba, kapatid? Yes! Sino dito walang eternal life? Buti na lang wala. O kami magtataas pa. Mga kapatid, you must be assured of your eternal calling. You have eternal life. So, yun yung hope mo, eternal life. Number two, a place in heaven, mga kapatid. Wala kang bahay dito, wala kang tirahan dito, barong-barong ang bahay mo, kubo ka lang nakatiras, tabi pa ng bangin, sa may squatter, sa may sapa, mga kapatid. You are assured of your eternal heaven. Eternal place in heaven, eternal abode, na ang karsada ay napepave ng ginto. Na hindi mo na kailangan ng aircon. Amen, na wala kang babayaran sa kuryente, wala kang babayaran minalko, na wala kang problema sa tubig. Because you have an eternal mansion in heaven na prepared by Jesus just for you. Amen, yun ang sabi ng John chapter 14 verse 3, and when I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, and where I am, you may also be. Sipin nyo, kapitbahay nyo si Jesus. Heaven's bill. Heaven's bill, subdivision. Villa Pinagpala, Kalye. Amen. Kalye Gracia. Amen. Sabi, isipin mga kapatid, yan ang mga calling sa atin mga kapatid. Eternal abode. Number 3, reconciliation. Romans chapter 5 verse 10, Colossians chapter 1 verse 20 to 22, 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 21, which is itong pinili ko. Why? Because napakaganda nito. All this is from God who reconciled us to Himself through Jesus Christ. Ano meron ka na kapatid? Reconciliation. Meron ka ng pakikipagkasundo sa Diyos. Pinagbati ka na sa Diyos. Gave us a ministry of reconciliation, and He also gave us the ministry of reconciliation. And that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of His reconciliation. We are therefore Christ's ambassador, as though God were making His appeal to us. We implore you, mga kapatid, on Christ's behalf, be reconciled with God. Yung pong be reconciled with God is not a command as if gawin mo ang pakikipagkasundo sa Diyos. Hindi yun. Hindi mo gagawin ang pakikipagkasundo sa Diyos. Ito yung parang term na ginagamit mo. You are a man, so be a man. Ngayon yan. You're already a man, so be a man. Act like a man. In the same way, be reconciled with God. You have already been reconciled with God, so act like act like one who has reconciled with God. Kumilos ka na parang nakipagkasundo, ano ka ang term sa taong nagkasunduan?
magkaibigan, magkabati. Kabati mo ang Diyos, kapatid. Kaibigan mo ang Diyos. Ang sarap mga kapatid na may kaibigan sa totoo lang. Natutulog ka sa bahay, may tatawag sa'yo, andiyan ka ba sa bahay? Oo, bakit? May dala akong langka. Kaibigan! Nagpagawa ka ng aircon. Bro, pakidama-dama na ito, pauwi. Mga prutas, mga gulay. Kaibigan. Ang sarap nung kapatid. Ganon ang kaibigan. Ganon ka sa Panginoon, mga kapatid. Tumakto ka na parang may kaibigan ka. Kaibigan mo ang Diyos. Hindi parang kaaway mo ang Diyos. Kasi minsan ang akto natin, parang natin lagi kaaway ang Diyos na kailangan mong i-please. No, kaibigan mo ang Diyos na kipagkasundo na sa iyo. Kaya act like a one who has been reconciled with God. Amen. Can I have an amen? Amen. Hallelujah. Ako ay nabe-bless doon. Ewan ko kayo. Pero ako, I'm so blessed with that. Ano pa? So you have an eternal life. You have an eternal abode. You have an eternal reconciliation. Ano pa? You have an eternal adoption. Ikaw ay inampon ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 12. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave them the what? The right to become children of God. You have the right to become a children of God. Use your God-given rights as a children of God. Amen. Number 5. Because of that, you have an eternal companionship. Sabi, you have an unshakable peace of God. An assurance that He will never leave you nor forsake you. Hindi ka iwanan ng Diyos. Kaibigan ka na, anak ka pa eh. Ano, iwanan ka ba noon? Walk in life with an assurance that wherever you go, saan ka kapatid pumunta, wherever it may be, nasaan ka man, whenever it is, kailanman, Panginoon, pakakapatid, hanggat wala ka pa sa langit, dito sa mundong ito, kasama mo ang Panginoon. Ay, napakagandang assurance no, mga kapatid. Napakagandang pangako ng Diyos. Ibinigay na yun sa iyo, kapatid. Hindi mo pahihingin sa Diyos, Lord, maawa ka, samahan mo ako. Hindi na, kasama mo ang Diyos, kapatid, kasama mo ang Panginoon. Katulad ni Pedro, kung nasaan ang Panginoon, doon niya gustong pumunta. Kahit nga bumabagyo, kahit nga tumataas ang alon, ayaw niya sa bangka. Mas gusto niya sa presence ni Jesus Christ kasi mas safe siya doon sa presensya ni Jesus Christ kahit sa ibabaw ng tubig kaysa sa nabangka na nag-iisa siya, kapatid. Kasama mo ang Panginoon, safe ka. That is the assurance of God. Pinag-aaralan natin dito ang ano ang binigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin pinag-aaralan kung ano pa ang tatanggapin natin. Pinag-aaralan natin kung ano na ang binigay at meron na tayo kay Kristo. Amen? So you have an unshakable peace. Hindi ka matitigatig. Hindi ka mababagabag. Hindi ka matatakot kahit anumang balitang masama. Kahit ang nakatulog sa'yo, Sinovac. Naihi daw lamang ng inchik, ang sabi nila. Bakit? Kasi bakit daw nakakasakit uli yung mga naturukan ng Sinovac? Magaling kayo, naka-Pfizer, ang iba naka-Astra. Ay kami naka-Sinovac, pero hindi ako natitigatig. Bakit? Ay may booster shot eh. hindi ako natitigatig. Bakit? Kasama ko ang Panginoon eh. Amen. Amen. Thank you, Jesus. And so, eternal companionship. Ito pa matindi mga kapatid. Ang ganda na nito eh. Eternal life, eternal abode, eternal, at eternal friendship, eternal adoption, eternal companionship. Ang ganda nito eh. Ito pa matindi mga kapatid. Sufficiency of grace. You have all the sufficiency of grace. Kasapatan ng lahat ng biyaya ng Diyos. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10, in our weakness, His power is perfected in our weakness. So yung weakness natin will not prevent us from receiving and enjoying the best from God. Yung kahinaan natin, hindi yun yung maglilimit para ma-enjoy natin ang biyaya ng Diyos. Amen mga kapatid, sabi nga sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12, example naman, si King Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat, siya ay laging sapat. Ha? Si King Jehoshaphat ay maraming kaaway na kaharian. Maraming kaaway na kaharian. At nung nalaman na siya iaatakihin ng mga kaaway, nag-pray siya sa Panginoon. Ang sabi niya ganito, "Oh, our God, will you not judge them? For we have no power to face the vast army that is attacking us."
Ano ang declaration ni Jehoshaphat na laging sapat? Kami ay mahina. Kulang kami. Hindi namin kaya. But we do not know what to do. Hindi namin alam kung anong aming magagawa. But our eyes are on you. Ang aming pag-asa ay sa iyo. Ang aming mga mata ay nakatingin sa iyo. Ganun din tayo mga kapatid. Mahina kami. Lord, paano ka naman ako mag-excel sa aking trabaho? Ay mahina naman ako sa math. Pero ako'y nakatingin sa grasya mo, sa biyaya mo. Lord, paano ako mag-excel sa aking pagtuturo ng English? Ako'y mahina sa English. Pero ako'y nakatingin sa biyaya mo. Lord, ako na walang kapital. Paano ako magninegosyo? Paano ako magkaka-business? Ako'y nakatingin sa biyaya mo. Amen? Ano pa? Lord, ang pangit naman ang pwesto ko sa palengke. Wala namang customer. Paano ngayon ako kikita? Pero Lord, ako'y nakatingin sa biyaya. Lord, paano naman ang aking negosyong restaurant? Ang katabi punerarya. Pero Lord, ako'y nakatingin sa biyaya mo. Ha? Di ka kapatid? Paano mabibenta ang dinuguan? Punerarya din ang katabi. Pero ako'y nakatingin sa biyaya mo. Kasi nga ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Amen. Hallelujah. Lampas-lampas yan sa pangangailangan mo, kapatid. Ano mang kahinaan mo, tumingin ka sa biyaya ni Lord. Ha? Amen. So, ayun ang pangako ni Lord. Mga kapatid, ang ganda na nitong first part Our calling The hope of our calling, ang ganda na Pero mga kapatid, sabi nga ng prayer na nakita natin kanina, that God has more. Kung makikita natin, more than what we need Legit pa sa pangangailangan natin, kaya Mercy, para may number 2 tayo Okay na yung number 1, ako pwede nang umuwi dito sa number 1 na to, sapat na. Pero wag muna kayong uuwi, may dalawa pa gusto nga natin maintindihan. Number 2, mga kapatid. Number 2, the richest. Ako po, ano ba yan? Ang ganda. First word pa lamang. The riches of His glorious inheritance in His holy people. Hallelujah! Gusto niyo bang ipaliwanag pa? Yes, paliwanag natin. Nang mas maintindihan natin. Ano ba mga kapatid yung inheritance natin sa Panginoon? Kasi marami diyang idea. Ang tanong what is that inheritance? Ano ba yung inheritance na yun? Ano bang ibig sabihin nun? The riches of the glorious inheritance we will receive from God. Ganun ba? The riches of the glorious inheritance we will receive from God, or the riches of the glorious inheritance God will receive among His holy ones. Ang tanong mga kapatid, are we the inheritors? Tayo ba yung tatanggap? Or are we the inheritance? Tayo ba yung mamanahin? Yun ang tanong. Kasi sa NIV parang tayo yung mamanahin Sa tingnan natin doon sa NLT translation, sabi dito, ito yung first idea na tayo ang mamanahin. Tayo ang mamanahin. Ito yung sa NLT. I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand that confident hope in He has given to those who call His holy people who are His rich and glorious inheritance. Abay, pagka binasa ko ito, parang ako ang mamanahin. Di ba mga kapatid? Parang tayo ang mamanahin. Tayo ang i-inherit. The glorious inheritance. Tingnan naman natin yung pangalawang idea na tayo naman ang magmamana. Ang sabi naman ng CEB, ganito, my prayer is that the light will flood your hearts and you will understand the hope given to you when God chose you. Then you will discover the glorious blessings that will be yours together with all God's people. Aba, ay dito naman ay tayo ang magmamana. Tama ba mga kapatid? Tama ba o ako lang ang nakakakita nito? Nakikita natin lahat mga kapatid. It's either, ano ba talaga kuya? Ano ba talaga? Ako ba ang mamanahin? O ako magmamana mga kapatid? Whatever. Alin man sa dalawa, it is a good thing. Alin man sa dalawa, it is a good thing. Sapagkat, kung ikaw ang mamanahin, sino magmamana sa'yo? Si Kristo. Kung ikaw ang mamanahin ni Kristo, anong ibig sabihin no, mga kapatid? Ikaw ay kay Kristo. Hallelujah.
Napakaganda nung kapatid. Kung ikaw ay mamanahin ni Kristo, ikaw ay kay Kristo. At pag si Kristo nagmana, siguradong safe at secured ka. At binigyan ka ng halaga. Isipin mo, meron ba naman pinamanang basahan? Wala. Ang pinamamana, yung mahahalaga. Mahalaga ka. Considering na dati basahan ka talaga, pero ginawa kang ginto sa mata ng Diyos na ipamamana kay Kristo. Hallelujah! Hindi ba nakakagalak naman yung mga kapatid? Hindi ba nakakapuno naman ng puso yun? Na ikaw pala mamanahin ni Kristo. Bibigyan mo tuloy ng halaga yung mga kapwa mo mananampalataya. Bibigyan mo ng halaga ang sarili mo kung ang Diyos nga pinahalagahan ako. Wala naman akong wala akong points na dapat maging kahalaga sa buhay ko. Sino ba ako? Pero ako pinahalagahan ng Diyos at ngayon ako'y kanyang mamanahin. Hallelujah! Amen! Pangalawa mga kapatid, if you are the inheritor, ikaw naman ang tagapagmana. Good na yung isa di ka? Ikaw naman ang tagapagmana. Di ba tagapagmana din tayo, sinabi din kanina. Alam niyo mga kapatid, parang I am leaning toward this more. Why? Kasi ang daming verses that support this. Ang daming verses. Pero hindi ko sinasabing mali yung isa. Tama din. But I'm leaning in this more. Hindi ko sinasabing sala yun. Kaya nga kayo mga kapatid, pag nanood kayo ng message, sisimulan nyo, tatapusin nyo, para hindi kami nami-misquote. Para mayroon kayong tamang understanding. Para yung conclusion, yun din ang conclusion ninyo. Meron kasi nanonood, kapraso na, tapos aayawan na. Puro naman tungkol sa biyaya, ayoko na. Di katapusin mo muna, maintindihan mo kung bakit tungkol sa biyaya ang ating pinangangaral. Intindihin mo, puro, yan naman prosperity gospel. Di ka muna tapusin mo. Hindi mo narinig yung portion na si Kristo nagbayad. Hindi mo rin narinig ang portion kung ano ina-expect sa'yo ng Diyos. Tapusin mo, kaya kayo pong manonood, mga kapatid, I love you. Tapusin nyo kahit maabang mensaheng to, sapagkat in the end, merong revelation sa inyo ang Panginoon. Kayo din, huwag kayong iihi, huwag kayong aalis, huwag kayong tatayo, huwag kayong maghihikab. Kita ko, naghihikab. Kita ko, kasi nagalaw sana tayo? Kung kayo ngayon ang inheritor, kung kayo ngayon ang magmamana mga kapatid, sabi dito, you are inheritor, what do you have? Kung kayo magmamana, what do you have? Inheritance. And who is our inheritance? Christ! Kasi nga, you are co-heir with Christ. Mamamana ko sa mga anak ko yan. So, because you are co-heir with Christ, kasamang tagapagmana. Normally po mga kapatid, yung inheritance is something you receive from the benevolent Father. Normally, pag sinabing inheritance, tinatanggap mo yan mula sa isang father, hindi lang basta father, benevolent. Kasi merong father na ayaw magpamana, di ka? Madamot na father. Pero benevolent father, normally nagpapamana yan, mga mapagmahal na ama. Not the other way around. Hindi yung anak ang nagpapamana sa ama. Ang ama ang nagpapamana sa anak. God is always our Father. And God is our benevolent Father. A gracious Father ito, kaya sigurado na magmamana tayo mula sa ama. And from Him comes all good things. At yung tumatanggap ng mana, ang tawag sa kanya ay heir, tagapagmana. Ang tumatanggap ng mana ay heir. Heir, tagapagmana. Sabi ng Romans chapter 8 verse 17, now, if we are children, then we are heir. 1 plus 1 equals 2. Ganun kasimple mga kapatid. We are children, then we are heir. Heirs of God and co-heirs with Christ. If we indeed share in His suffering, how did you share in His suffering, by the way? When you receive the truth about Jesus Christ. He died for you, He suffered for you, you also died with Him and suffered with Him. Di ba mga kapatid? So that now, you may also share in His glory. What is His glory? His inheritance from the Father. We are going to share His inheritance from the Father. We share by faith. Now, what is that inheritance? Sabi ng iba, spiritual inheritance lang naman. Eternal life, yan na yan. Tingnan nga natin mga kapatid, kung spiritual lang ba yan. Romans chapter 4 verse 13. Buksan natin, sabi dito. It was not through the law that Abraham and his offspring received the promise
that he would be heir of the world. Si Abraham daw, magmamana ng world. So, hindi lamang spiritual, heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. Oh, paano minana ni Abraham? Sa pamamagitan ng righteousness that comes through by faith. Tingnan natin ang translation sa NLT. Sabi dito, basahin natin mga kapatid, clearly, God's promise to give the whole earth to Abraham. So, yung word na yun is the physical earth. Hindi lamang spiritual, mga kapatid. Nakikita ba natin, mga kapatid? Kasi kung spiritual lang, hindi sasabihin to. Teka muna, si Abraham yan Teka, ituloy natin. Si Abraham nga naman. Pero gusto kong ituloy natin ang pagbasa. Bagamat hindi na ito related, doon sa pag-point na aking pinapaliwanag sa inyo, meron naman tayong makikitang magandang point sa bandang uli. Ituloy natin. And his descendants was based not on his obedience to God's law, but on the right relationship with God that comes by faith. Hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. 14. If God's promise is only for those who obey the law, then faith is not necessary. And the promise is pointless. Wala nang kwenta ang pangako kung ito tungkol sa pagsunod sa kautusan, kaya ka pinagpala. Hindi. Sabi niya, for the law always brings punishment on those who obey it. Sapagkat ang lahat ng sumusunod sa... Ito, maganda ito. Pakinggan niyo mga kapatid. Ako'y nagulat. Kasi ito first time ko nakita sa NLT. Nagulat ako. Sabi niya, kung ikaw ay the law always brings punishment. Reward or punishment? Ang linaw, punishment to those who disobey. Anong sabi? Anong sagot mga kapatid? To those who disobey or to those who try to obey? Nagpipilit naman gumawa ng tama, pero punishment pa rin. Bakit punishment pa rin? Sa kabila ng pagpupumilit na gumawa ng tama, nilagyan ko na ng underline, pero yung parenthesis hindi akin. Sa libro ito nanggaling. Ang sabi dito, the only way to avoid breaking the law is to have no law to break. At kapatid, you are no longer under the law. Amen. Wala nang kautusan sa'yo. Inalis ka na ng Panginoon mula sa kautusan. Dinala ka na sa biyaya. So you are no longer under the law. Nakita niyo mga kapatid? The only way for us not to break the law is to have no law to break. As long as we are under the law, you are a lawbreaker. The only way for you not to be a lawbreaker is to be not under the law. And thanks be to God. Salamat Jesus Christ. Because of you, we are no longer under the law. Amen. Thank you, Jesus. Balikan natin ang point ko, mga kapatid. Ano ang mamanahin ni Abraham? The Word. Not only spiritual, but the Word. What is Abraham got to do with us? What is Abraham, parang katan, got to do with us? Got to do with us. Ano ngayon ang pakailam ni Abraham sa atin? Sapagkat nasusulat sa Galatians chapter 3 verse 29, pakibuksan mo kapatid. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. Sino ang tunay ni Abraham? Tayo na nakabilong kay Christ. You are His heirs and God's promise to Abraham belongs to you. Amen mga kapatid. Ang pangako ng Diyos kay Abraham that he will inherit the earth and inherit the world is the same promise to you, to inherit the earth and inherit the world. Amen? Hindi ba kayo nagagalak doon mga kapatid? O gusto nyo yung isang first part na lang? Bahala kayo. Sinasabi ko sa inyo, God is able to provide you more than what you need. Amen? Amen naman dyan. Amen. Hallelujah. O yung hindi nag-amen, bahala kayo. So, God is able to provide more than what you need. Spiritual lang ang kailangan ko. Oh, good. Pero God is giving you the earth. God is giving you the world. Kasi promise kay Abraham yun. And because of your faith, because you are in Christ, yung mamanahin ni Abraham, mamanahin mo din. Amen. You are to inherit from the Father. When you were born into the family, you are automatically entitled to rights. Regardless of your merit, di ba? Pag pinanganak ka sa pamilya, you're already entitled to the rights. It doesn't matter kung merited ka ba ng rights na yun. It doesn't matter. No merit.
with regards to your merit. Kung ikaw man anong klaseng son, kung ikaw man ay bad son, ikaw man ay good son, ikaw man ay tay son, ikaw man ay mama son, may rights ka pa rin. Prodigal son, yung tay son, ibig sabihin, makatatay na anak. Yung mama son, ibig sabihin ay, makamama na anak. Nakagawa pa rin ang paraan eh. No? Oh, it doesn't matter, ikaw ay may right. Pero sinasabi ko ba na kayo maging bad son? Hindi. Kaya nga panuurin niyo po itong message na ito. Hindi po kayo mag-turn off na. Hindi, tuloy niyo po. Ang ibig lang sabihin ng mga kapatid, regardless of your merit, by grace, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil ikaw ay naging anak niya, sa pamamagitan ni Kristo, ibinibigay sa iyo ang karapatan, ang rights to inherit all this inheritance. Amen? Ano ang klase ng inheritance? Oh, hindi pa tayo tapos doon sa inheritance. Not only inheritance, basahin natin nga yung verse na yon, not only inheritance, but the glory of His inheritance. Aba, hindi lamang glory of His inheritance, but the riches of the glory of His inheritance. Ano man? Yung inheritance lang, okay na eh. May glory pa. Yung inheritance na may glory, okay na eh. Yung pang riches. Abay, wow! Wow! Ang sabi niya, ang sabi ng iba, di wow. Wow talaga yan, mga kapatid. Wow! Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Whatever God has for us, hindi sapat ang salita to describe it. Yun. It's too much. Sabi nga ni Paul, yung inheritance mo, it's just on and on and on. The glory of inheritance, the riches of the glory of inheritance, you can never reach bottom. Hindi mo masasagad. Hindi mo makakayod yung ilalim. Uncomprehensible magnitude. Hindi mo masukat. No dimension. Hindi mo masukat ang taas. Ang kapatid, okay na ba to? Okay na. But God is able to provide and want to show greater things more than what we need. Kaya may isa pa tayo. May isa pa. Pero bago yun, balikan ko ulit. Meron akong nakalimutan kasi. The glory of His inheritance in the saints. Next part, please. Kasi may in the saints eh. The glory, hindi yan. Yun na lang verse na yun. Pero meron in the saints eh. The glory of His, the riches of the glory of His inheritance in the saints. Kaya mga kapatid, hinihimay natin eh. Kasi yung mga verse na yun, pag binasa mo lang yan, lalampas lang sa'yo, pero pag hinimay mo, naku po, ang ganda. Kala natin okay na glory, inheritance, the glory of His inheritance. Ay, meron pang in the saints. Ano ba ibig sabihin ng mga kapatid ng in the saints? Pag sinabi mong in the saints, mga kapatid, it is now. It is not in heaven. The glory of His inheritance in the saints, sa atin. It is not in heaven or it's not tomorrow. Kasi nga sabi sa Romans chapter 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Yung revealed in us, sabi nyo, hindi to glory that will be revealed to us. The glory that will be revealed in us. When we stand before God, this glory will be revealed. And it is in us. It will be revealed in us. Sasabihin natin, pag na-reveal na, naku, gayon pala yung meron ako. Yung pala yung pinoposes ko. Gayon pala ako. Doon mo lamang maintindihan pagdating mo sa langit kung alam ko lamang na yung pala yun. Di sana'y ginawa ko na ang magagawa ko. Di sana'y ginamit ko na. Di sana'y hindi nasayang ang panahon ko. Di sana nasayang yung meron pala ako. Meron ka pala mga kapatid pagdating natin sa heaven that glory in us will be revealed. Mabubuksan, maintindihan na, oh, wow! It is better now that this glory is revealed to us. Makita na natin ngayon to, kaysa pagdating sa langit, uy, balik mo ulit ako, Lord, sa lupa. Ayun pala, gusto kong testingin, gusto kong gamitin. Yung glory na yan, na nasa sa akin pala. Nasa akin, in us, the saints, in the saints. Taas ang kamay ng mga saints. Yan. The glory is in you. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Pagod na ako, sis.
Letter C. Hindi pa tapos eh. And his, ako naman, ang ganda na naman ito. Dumali na naman si Pablo. His incomparable, great power for us who believe. Anong napapagod ako sa dami ng adjective? Incomparable, great power to us who believe. Verse 19, ito sabi doon. And what is this exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty power? Parang pag binasa mo to, puro power eh. Power, power, power. Tapos sa CEB, ang sabi dito, I want you to know about the great, ano ba si CEB? The great and mighty power that God has for us followers. It is the same wonderful power He used when He raised Christ from the dead and let Him sit at His right side in heaven. The same power that raised Christ from the dead. Alam mo mga kapatid, Paul is trying to describe a great power. A very powerful power. A mighty power. Kaya hinagis na niya lahat ng adjective doon. That not even the power of this world, not even Satan, not even the stone that blocked the tomb of Jesus Christ can prevent this power. Walang kapangyarihan. This is the greatest power in the universe. Hindi in the world, but in the universe. And it says, it is power toward us who believe according to the working. Notice that this power is only for those who believe. Ang power nito is for those who believe. Hindi sinabing, for those who believe plus have vision. For those who believe plus keep certain rules. For those who believe plus this plus that. But just to those who believe. Kapatid, do you believe? Sapat na. Amen? Sapat na. Kaya huwag sasabihin, huwag muna akong kapatid, meron sinasakyan ng demonyo yung isa. Huwag ako. Kakabilib ko lang eh. Huwag ako. Ay, ako hindi nakapag-fasting eh. O huwag ako. Ay, kagabi kami nag-away ni Mrs. eh. Huwag ako. Ay, ako isang linggo na hindi nakapag-meditate eh. Ikaw ay believer. If you are a believer, that power is in you. Amen? Kaya, kasi pagka sinabi mo gano'n, now, hindi na power yun. Hindi na yung binigay na power. Hindi na yung power from God. Power mo yun. Kapag you need to add something, that is your power. Not power from God given to you. Okay? So, see, ang sinasabi dito ni Pablo, ay pinakita nila sa Acts chapter 3 verse 6. Sa Acts chapter 3 verse 6. Excuse me po. Meron kasing pilay na nanlilimos kay Pedro at kay Pablo. Ay, kay Juan. Kay Juan nga, no? Kay Juan. So, wala naman silang panlimos, wala naman silang pera, wala pang sahod. Eh, ganun naman, pastor lang. Wala man sahod. Mga ngaral lang yung sasahodin. So, hindi makapaglimos dun sa sa pilay. Pero ano sabi niya? Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Abay, lumakad. Pero yung prayer nila, walang kalatoy-latoy. Walang kalatoy-latoy na prayer. In the name of Jesus Christ, walk. No frill, no thrill. Walang hocus-pocus kind of prayer. Wala na, oh Father, oh God Almighty, who has raised the dead from the sea, and who has the power over everything, thou I have your servant now, I beg you, in the name of Jesus, raise up your arms so that the limbs of this wicked man may have strength. And in the name of Jesus, I call you to rise. Rise, hallelujah, wala. No frill, no thrill eh. In the name of Jesus, walk. Kasi hindi sila yung nagtatrabaho doon. Hindi sila yung nagwo-work doon.
Yung power na nasa kanila ang ginamit dun. They believe and it happened. Kaya mga kapatid, alam natin that we do not need to labor. We do not need a lot of preparation. The command in the Bible is to go and heal the sick, not to pray like, "Oh, dear Father, will you heal this sick?" Hindi ganun. Sabi nga sa John chapter 15 verse 1, hindi naman tayo nagpapagaling because it is the healer in us. Who Jesus Christ, ang sabi na sa atin is to command. Kaya ngayon mga kapatid, as you heard this message, pray now. Kung ano man yung whatever obstacle is in your front, whatever is the problem, whatever is sick. Ako kagabi nga, yung anak ko, Daddy, hindi na naman ako mata Anak ko bunso, sakit na naman siya ko. Sipin niyo pati tayo, kinukuman ko. Yes, in the name of Jesus, I command yung HS na, lumabas ka dyan. Bakit? Anong masama doon? Yun ang sabi sa atin. Sabi nga ng Panginoon, everything is provided, a great exceeding power that raised Christ from the dead. Tayo lang, hindi ko mapalabas. Yung patay na nabuhay, Kristo na patay na buhay, tayo lang, hindi ko may command. Hindi ka mga kapatid. Na huwag mong mamaliitin yung tayo lang. Pero ibig ko sabihin ng mga kapatid, there is, if you know this thing, you will act accordingly. Amen. Kaya nga mga kapatid, walang pressure Hindi naman ikaw ang gumagawa Ikaw ay kikilos lang pero hindi ikaw ang gagawa. Kasi alam natin na I cannot do anything without Christ. But with Christ, I can do all things. So kung sama magdidilig, hindi naman ikaw ay host lang, ikaw yung host. Hindi ikaw ang tubig. Ang host, itatapat mo lang yung tubig doon sa halaman para yung halaman, bahala siyang humigop at siya yung tumaba. Kasi hindi naman niya ang host ang nagdidilig. Yung halaman na pumupuno ng yung tubig ang pumupuno ng kauhawan ng halaman. Ganun yun kapatid, ikaw ay host lang. Hindi ka tubig. Kaya sa 2 Chronicles chapter 2, verse 15, ito, si Jehoshaphat, nag-pray kanina. Ang prayer niya, "Oh Lord, we are weak, we do not have power, but we look upon you." Ito ang sagot ng Panginoon. Listen, King Jehoshaphat, na laging sapat. "All who live in Judah and all Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army." Basahin natin. "For the battle is not yours, but God's." Hallelujah! Ang digmaan ay hindi sa iyo kapatid, sa Diyos. Isa pa, si David, sa Samuel chapter 17, verse 47, alam naman natin si David. Sinong kaaway ni David? Si Goliath. Sabi ni Goliath, "Ay, ako ba'y aso? Nang ihaharap nyo sa akin, ang dala, stick at bato. Pumarinig ang bata ka, at nang ikaw gugutay-gutayin ko." Kaya nang sabi ni David? Sabi ni Goliath, "Pumarinig ang bata ka, at ikaw ay aking gugutay-gutayin." Yun ang sabi ni Goliath. Ano ang sagot ni David? All those, sabi sa 1 Samuel 17:47, "All those gathered here will know that it is not the sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord, and He will give all you into our hands." Kanino daw ang battle? Kay Lord. Tunay na ang battle ay kay Lord. Kasi mga kapatid, sino bang nagdala ng batong yun upang tumama sa noo ni Goliath? Di ba yung Panginoon? Sino ba ang nagpabaon ng batong yun sa noo? Si Lord. Ay ba may helmet yun? Pero pinabaon ni Lord yung batong yun sa ulo ni Goliath. At sino ba talagang tunay na pumatay kay Goliath? Si Lord, hindi naman si David. Mga kapatid, nakakita na ako na natuhog ng screwdriver sa ulo dito. Buhay pa. Nabuhay pa. At ngayon, buhay pa hanggang ngayon, natusok ng screwdriver dito. Pero si Goliath, tinamaan ng bato sa noo. And yet, namatay. Gaano kakapal ang helmet ni Goliath? Gaano kakapal ang noo ni Goliath? Gaano kakapal ang balahibo ni Goliath? Gaano kakapal ang bungo ni Goliath? Isang pebble ang pumatay kay Goliath sapagkat hindi si pebble, hindi si David, kundi ang Diyos ang pumatay kay Goliath.
Amen. Kaya ganun din mga kapatid. The battle is not ours. The battle is the Lord, not ours. Sabihin nyo nga sa inyong mga katabi, the battle is the Lord, not ours. Anong pressure mo? Anong takot mo? May sakit yung katabi mo, may problema ka, sabi nyo, the battle is the Lord's, not ours. May babayaran kang utang, the battle is the Lord, not mine. May sakit na kayong mahal sa buhay, the battle is the Lord, not mine. Sa Tagalog, ang digmaan ay sa ang pakikidigma ay sa Panginoon, hindi akin. Tandaan niyo mga kapatid yun. Kaya mga kapatid, when you have done your part, ano ang part mo? You pray, you declare, you invoke, you rebuke, you take authority. Ano sunod mong gagawin kapag nagawa mo na lahat ng yon? You rest. You rest. Kasi the battle is the Lord, not ours. You have finished your part, the rest is God's. Kaya hindi mo pwede, kapatid, na sabihin na, ala, hindi ako handa. Yan. Because the battle is the Lord, not ours. Tanda mo kapatid, you are the hose, you are not the water. You are the stove, you are not the fire. Sino ang nagluluto talaga ng pagkain? Yung stove ba? O yung apoy? Yung apoy, ikaw ang stove. Kung hindi mo bubuksan ang sarili mo, hindi lalabas ang apoy. And the fire is the fire from God. Kung hindi ka papasakop sa Panginoon na magpagamit, paano lalabas ang apoy? Kung nakatikom ang iyong bibig at ang lagi mo sinasabi, malas. Pesteng buhay to. Ano ang dapat mong sabihin, kapatid? You are the stove. The fire is in you. The power is in you. Release that power now. Hallelujah! Amen? So Christianity is not accepting, is accepting what Jesus has done for us. Being born again, being a new creation, being indwelt by the Spirit, receiving the power of the Holy Spirit, manifesting in our life to further the kingdom, to destroy the works of the enemy, to give God the glory. 1 Peter chapter 2, verse 24. Ano naman natin dito? By whose stripes we are healed. Yes. Kaya it is wrong to say na, oh God, heal me. Command. Ang tanong ito? Ito, alam ko naman na lahat sa atin tinatanong ito. Ginagawa naman natin yan. Pero bakit minsan, hindi natin nakikita ang resulta? Di ba natatanong kayo? O ako lang? Tatanong din kayo. Ginagawa naman natin yan, ba't hindi namin nakikita ang resulta? Tanong, naniniwala ka lang ba dahil nakita mo ang resulta? Tanong, sigurado ka bang talagang walang resulta? Pagpalagay natin na hindi natin nakita ang resulta. Sad to say, namatay. Kakalungkot. Kilala natin, marami tayong mga kakilala, ka-brother, ka-sister, na pumano ang mga mahal sa buhay. Alam nyo, it is very sad. Nakakalungkot, di ba, pagka mahal mo sa buhay. Lalo, alam mo na naman na born again yan, pupunta rin sa langit. Pero malungkot pa rin, kasi hindi mo na mapipil, hindi mo na makikita, hindi mo na maamoy, hindi mo na mayayakap, hindi mo na masisikmat, hindi mo na mautusan. Malungkot. Lalo naman yung mga hindi alam kung saan pupunta. Lalo naman yung mga walang kasiguraduhan kung saan pupunta. Malungkot. So, pagpalagay natin, nangahulugan ba yun na hindi totoong salita ng Diyos? Yun. Yun ang sagot. Dahil ba hindi mo nakita ang resulta, nangangahulugan ba na hindi na totoo ang salita ng Diyos? Nasaan ako? May kadahilanan lamang na hindi natin alam sa sandaling ito, pero marireveal sa atin sa tamang panahon. Hindi pa lang natin alam. Bakit kaya? Tatanungin, bakit? Totoo ang salita ni Lord, pero may dahilan kung ba't hindi nakita natin, pero hindi ibig sabihin nun, hindi totoo ang salita ng Diyos.
Gagawin pa rin natin yung pinagagawa sa atin. At i-reveal sa atin ni Lord sa tamang panahon kung ano ang reason kung bakit hindi nangyari yun. Ang mahalaga, kapatid, you believe and acted in faith. Ano ang mahalaga, kapatid? Sa PowerPoint yan. Ang mahalaga, you believe and you acted in faith. Ginawa mo ang papel mo. Pagdating sa huli, hindi ka magsisisi. Hindi ka iiyak. Dahil may kapangyarihan ka pala, pero hindi mo ginamit. Pero kung ginamit mo at tama, at ang faith mo ay naroon at hindi mo nakita ang bunga, kapatid, ang sagot, bibigyan ka pa rin ni Lord ng crown. Kapatid, ginamit mo ang faith mo, hindi mo nakita ang bunga, nanampalataya ka, umasa ka, pero hindi mo nakita ang bunga, may crown na reserve sa'yo si Lord. Makikita natin, mga kapatid dyan, may crown sa'yo si Lord. Hebrew chapter 11, verse 39. May crown because you acted in faith. Hebrew 11, verse 39. Hebrew chapter 11 is talking about people in the hall of faith. Ang mga tao sa Biblia na puspos ng pananampalataya, simula kay Abraham hanggang sa doon, kayo na magbasa, marami. Pinakikita doon ang pananampalataya at bunga ng kanilang pananampalataya. Ang lahat ng taong nananampalataya, nagkaroon ng bunga ang kanilang pananampalataya. Tinanggap nila ang pinangako sa kanila. Pero pagdating sa Hebrew 11 verse 39, there were all commanded for their faith. Yet none of them, may mga taong tinutukoy doon ang Biblia, ang verse, none of them received what have been promised. Lahat ba ng umasa, nakuha nila ang kanilang pinanampalatayanan? Hindi. Yet none of them received what had been promised. And yet, sabi sa sunod na verse, they were all commended for their faith. They were commended for their faith. Ano ang meaning ng commended? Binigyang pugay. Binigyang papuri. Binigyang parangal. Binati. Ano pa ang mga term tungkol sa commended? Pinahalagahan because of their faith. Kapatid, hindi mo nakita ang resulta. Nanampalataya ka. Ginamit mo kung anong mayroon ka. Alam mo na may salita ka. Alam mo na may bibig ka. Nag-pray ka, nag-declare ka, nag-review ka, nag-invoke ka, nag-command ka. And yet, namatay, kapatid. You acted in faith, kapatid. I'm telling you now, this is not my word, this is the word of God. That God is commending you because of your faith. Amen? In conclusion, we are reminded that by God's grace, we who are in Christ already have all that we need. His calling, His inheritance, and His power. I would like to close with a verse. 2 Peter chapter 1, verse 3. Para sa mga tulad naming tumanggap ng mahalagang pananampalataya. Tinanggap natin, mga kapatid, ng pananampalataya. The saving faith, tinireceive natin kay Lord. May isang klase pananampalataya, the walking faith. The faith that comes by believing sa mga promises niya. Sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos, we receive this not by our works, but by the grace of God, because of the righteousness of God who died for us on the cross. He who knew sin became sin for us so that we might become the righteousness of God. Tinanggap natin yun. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya. We must continue to grow in grace as we understand and listen. Patuloy na lumalago sa atin ang pagpapala sa sapagkat naunawaan natin. At kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakakilala sa Kanya. At sa ating Jesus, the knowledge of Him. So we must grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Not by our works, but by the power and the grace of God. Ang lahat ng bagay, all things, kailangan natin sa buhay. Basic things we need in life, in this worldly life. At sa mamumuhay ng tapat sa Kanya so that we can live a godly life. Ito ay sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin ayon sa Kanyang karangalan at kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng mga ito ay ibinigay niya sa atin ang Kanyang mahahalaga at dakilang pangako. What we have learned, what we have heard,
what we have studied are all the promises of God. Upang kayo'y maging kabahagi sa kanyang kalikasan so that now we can share in the divinity, in the nature of God. Amen. Hallelujah. Let's give God the praise. Let's give God the clap. Let's give God all the glory. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon.